Itinulak ako ng sarili kong anak, si Arnel, sa gitna ng Pasipiko. Walang hiya. Sumigaw siya, "Kamustahin mo ang mga pating." Akala niya, tapos na ang buhay ko. At makuha niya ang mana. 10 milyong piso ang kapalit ng buhay ko. Matagal akong naging ilaw ng tahanan. Nagsakripisyo. Pero, ang tingin niya sa akin, isang balakid lang. Walang utang na loob. Pero nagkamali siya. Bumalik ako. Hindi niya alam ang lihim na yaman ko. Hindi pera, kundi ang tibay ng loob na binigay sa akin. Ngayon oras na para bawiin ang aking dangal. Sabi ko sa kanya, mayroon din akong inihanda para sa iyo. Justice ang pangalan. Kung kayo ay may kwento rin ng pagtataksil, kwentuhan mo ako. Like at share. Sabihin mo sa akin, saan ka nanonood? Itinulak ko ng aking anak mula sa bangka patungo sa malamig na karagatan, sumisigaw, "Kamustahin mo ang mga pating?" At lumangoy palayo, iniiwan akong 10 milya ang layo mula sa pampang. Akala niya, winasak na niya ako, ngunit ako ay nakaligtas. Pag-uwi niya, naghihintay ako sa kanya at sinabi, "Mayroon din akong inihanda para sa iyo. Hindi mo paniniwalaan ang nangyari pagkatapos nito." Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyo ngayon. Sumalpok ang balikat ni Arnel sa aking pintuan at humampas ito sa dingding. Ang brass na doorknob ay nag-iwan ng dent sa plaster. Nasaan ang pera, matanda? Ang kanyang maleta, briefcase, ay tumama sa aking hapagkainan na parang kulog. Umikot ang salt shaker na parang trumpo. Maingat kong inilapag ang aking pahayagan. Tinitiklop ito ng maayos. Ang aking salamin sa pagbasa ay dumulas pababa sa aking ilong habang tinitingnan ko ang aking anak. Basa ng pawis ang kwelyo ng kanyang mamahaling damit kahit na malamig ang gabi ng Hulyo. "Arnel, ano? Huwag kang magkunwari na tanga sa akin." Naglakad siya pabalik-balik sa pagitan ng aking kusina at sala. Ang kanyang sapatos na balat ay humihiyak laban sa kahoy na sahig. "Alam ko ang tungkol sa siguro. Insurance policy. Alam ko ang tungkol sa savings account. Kailangan ko ang pera na iyan ngayon." Ang kanyang kamao ay humampas muli sa mesa na gawa sa oak. Sa pagkakataong ito, tumalon ang aking tasa ng kape. Dahan-dahan akong tumayo. Nagpoprotesta ang aking mga tuhod. Sa edad na 68, 68, bawat galaw ay nagpapaalala sa akin ng aking edad. "Anak, mapapamana mo ang lahat kapag wala na ako. Alam mo yan." "Kapag wala ka na." Matalim at mapait ang tawa ni Arnel. Huminto siya at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. "Hindi ako maaaring maghintay ng matagal. Naiintindihan mo ba? Hindi ako makapaghintay." Sa bukas na bintana, narinig ko ang tahol ng aso ni Aling Pachita sa malayo. Ang simoy ng hangin mula sa karagatan ay nagdala ng amoy ng asin at damong dagat, na karaniwan ay nakakapanatag. Ngayong gabi ay naramdaman ko itong malamig. "Arnel, mangyaring umupo ka. Pag-usapan natin ito ng maayos." "Pag-usapan?" Sinipa niya ang aking silyang balat, ang silyang binili sa akin ni Marga para sa aming ika-40 anibersaryo. "Ilang buwan na akong nagsasalita. Nakaupo ka lang dito sa bahay na ito at binibilang ang iyong pera habang ako ay nalulunod." Nagsimulang manginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya. Hindi ito ang batang tinuruan kong sumakay sa bisikleta. Hindi ito ang binatilyong nagtapos sa kolehiyo ng may karangalan. Nag-alok na akong tumulong noon. Tinanggihan mo ang bawat mungkahi. "Tulong?" Tumaas ang boses ni Arnel sa isang sigaw. "Ang ibig mo bang sabihin ay ang iyong mga lecture tungkol sa responsibilidad, ang iyong payo tungkol sa budgeting?" Iwinagayway niya ang kanyang braso sa aking mantel, nagpapabagsak ng mga photo frame sa sahig. Nakalalatag ang aming mga larawan ng pamilya. Si Marga na nakangiti sa aming kasal. Si Arnel na nagpapabuga ng mga kandila sa kaarawan sa edad na 7. Mga Pasko na puno ng tawanan. "Sinisira mo ang aking mga alaala," bulong ko. "Mabuti. Siguro, maiintindihan mo rin sa wakas kung ano ang ginagawa mo sa akin." Lumapit ako sa kanya, sinusubukan na ipakita ang kalmado at awtoridad sa kabila ng nanginginig kong boses. "Arnel,
Hindi kita bibigyan ng pera para isugal. Hindi iyon pagtulong. Iyon ay pag-e-enable. Ang kanyang mukha ay nagbaluktot sa isang pangit na bagay. Isang bagay na hindi ko pa nakita. Ikaw na matigas ang ulo, akala mo ba mabubuhay ka magpakailanman? Lumapit siya ng sapat upang maamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Siguro, mangyayari iyon ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang usok. Ang malamig na pagkaunawa ay gumapang sa aking likod. Mukhang naunawaan ni Arnel kung ano ang kanyang sinabi. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago, kumikislap ang takot sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang maleta at nagtungo sa pintuan. Arnel, teka! Ngunit siya ay nakaalis na. Umalingaw-ngaw ang makina ng kanyang sasakyan sa aking driveway. Ang graba ay nagkalat habang bumilis siya palayo. Ang kanyang mga ilaw sa likuran ay nawawala sa lumalalim na dilim. Tumayo ako sa aking pintuan, nakikinig sa katahimikan. Ang simoy ng karagatan ay nagpaingay sa pintuan sa mga bisagra nito. Sa kung saan sa malayo, isang foghorn ang tumawag sa tubig. 7 araw ang lumipas nang walang salita mula kay Arnel. Patuloy kong tinitingnan ang aking telepono. Umaasang mayroong apology text, isang voicemail o anuman. Ang katahimikan ay mas masahol pa kaysa sa argumento. Natagpuan ako ng Martes ng umaga sa aking kusina na nagtitimpla ng kape sa parehong ritual na sinunod ko mula nang mamatay si Marga. Sukatin ang kape, dagdagan ng tubig, maghintay para sa pamilyar na tunog ng pagkulok. Ang mga simpleng gawain ay nagpapanatili sa pag-iisa. Tumunog ang telepono eksaktong 9:00. Ang pangalan ni Arnel ay lumitaw sa caller ID. Nag-atubili ang aking kamay sa ibabaw ng receiver. Paano kung galit pa rin siya? Paano kung ibig niyang sabihin ang mga kakilakilabot na salita na yon? Ngunit siya ay aking anak. Hello, Dad. Ang boses ni Arnel ay naiiba, mas malambot, halos tulad ng batang naaalala ko. Dad, kailangan kong humingi ng tawad. Bumagsak ako sa aking silya sa kusina. Bumaha ang ginhawa sa akin. Arnel, salamat sa Diyos at tumawag ka. Mali ako noong nakaraang linggo. Lubos akong mali. Huminto siya at narinig ko siyang huminga ng malalim. Nagsabi ako ng mga bagay na hindi ko ibig sabihin. Mga bagay na nakakatakot sa akin pagkatapos kong sabihin. Anak, lahat tayo ay nagsasabi ng mga bagay na pinagsisisihan natin kapag tayo ay nababagabag. Hindi, Dad. Ang sinabi ko ay hindi mapapatawad. Ngunit siguro, maaari kong subukan na bumawi sa iyo. Lumalamig ang aking kape habang nakikinig ako sa boses ng aking anak, naghahanap ng mga palatandaan ng galit na kumain sa kanya isang linggo na ang nakalipas. Sa halip, narinig ko ang isang bagay na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Kahinaan, vulnerability. Paano mo ibig bumawi sa akin? Naaalala mo ba noong bata pa ako? Kung paano tayo pumupunta sa pangingisda tuwing tag-araw? Tinuruan mo ako na magbato ng linya, maging pasensyoso upang pahalagahan ang katahimikan. Isang ngiti ang tumama sa aking mga labi. Naalala ko ang 8 taong gulang na si Arnel na sumisigaw sa tuwa nang mahuli niya ang kanyang unang bluegill sa Lawang Pilak. Si Marga na nag-iimpake sa amin ng sandwich at nagpapaalala sa akin na maging pasensyoso sa kanyang patuloy na mga tanong. Iyon ay magagandang panahon, malambing kong sinabi. Siguro maaari tayong pumunta sa pangingisda bukas tulad ng dati. Alam kong maikli ang notice, ngunit naisip ko, siguro, ang karagatan naman sa pagkakataong ito. Palagi mong sinasabi na gusto mong subukan ang deep sea fishing. May isang bagay na kumislap sa aking dibdib. Hindi takot, ngunit kamalayan. Hindi kailanman nag-enjoy si Arnel sa pangingisda bilang isang matanda. Siya ay palaging masyadong abala, masyadong mahalaga, masyadong walang pasensya para sa mabagal na ritmo ng pagbato at paghihintay. Ngunit umalingaw-ngaw ang boses ni Marga sa aking alaala. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon, Nardo. Anak mo pa rin siya sa ilalim ng galit na iyan. Ang karagatan ay tunog kahanga-hanga. Narinig ko ang aking sarili na nagsasabi, "Talaga? Ibig mong sabihin?" "Oo naman, anak.
Akala ko ayaw mo nang kausapin ako pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hinding-hindi, Dad. Ikaw lang ang pamilya na naiwan sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa akin nang higit pa sa sikat ng araw ng umaga na nagmumula sa bintana ng aking kusina. Sa labas, nakita ko si Aling Pasita na naglalakad sa kanyang maliit na terrier, ang parehong gawain na sinunod namin lahat sa loob ng maraming taon. Normalidad ang bumalik. Anong oras ako dapat handa? Tanong ko. Maaga sa bukang liwayway kung kaya mo. Mas maganda ang kagat ng isda sa umaga at kailangan nating lumayo ng medyo malayo upang mahanap ang magagandang lugar. Gaano kalayo? 10, 10, siguro 15, 15 milya kung saan nakatira ang malalaking isda. Gumawa ako ng mental na tala upang suriin ang aking gamit sa pangingisda. Bumili ng ilang bagong kagamitan na angkop para sa pangingisda sa karagatan. Ilang taon na ang lumipas mula nang magbato ako ng linya sa kahit saan maliban sa kalmadong tubig ng Lawang Pilak. Ako ay magiging handa, pangako ko. Salamat, Dad. Ang ibig sabihin nito ay lahat sa akin. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumayo ako sa aking kusina sa loob ng mahabang sandali, nanunood ng singaw na tumataas mula sa aking inabandonang kape. Bukas, maibabalik ko ang aking anak. Bukas, muling itatayo namin kung ano ang nasira. Kinuha ko ang aking kape at naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang Pasipiko sa malayo. Sa kung saan doon, may mga isda na naghihintay. Tumunog ang kampana sa ibabaw ng pintuan nang pumasok ako sa tindahan ng kagamitan sa pangingisda ni Mang Cardo. Pinupuno ang aking baga ng isang pamilyar na pinaghalong rubber boots, maalat na pain, at posibilidad. Si Mang Cardo ay tumingin mula sa pag-aayos ng mga lure sa likod ng counter. Nardo, matagal na kitang hindi nakikita. Hinahabol mo na naman ba ang mga lake trout? Sa totoo lang, Cardo, kailangan ko ng iba ngayon. Inilabas ko ang listahan na isinulat ko sa panahon ng almusal. Pangingisda sa karagatan, malalim na tubig. Ang weathered na mukha ni Cardo ay nagbaluktot sa sorpresa. Karagatan? Iyan ay isang pagbabago para sa iyo. Espesyal na okasyon. Mamaya na ako mangisda kasama ang aking anak bukas. Gusto niyang subukan ang malalaking tubig. Sige, ayusin ka namin, ano? Si Cardo ay lumabas mula sa likod ng counter. Pinangunahan ako patungo sa mga display ng rod. Para sa trabaho sa karagatan, gugustuhin mo ang isang bagay na may backbone. Itong spinning rod dito, medium heavy action. 8x10 perfecto para sa rockfish. Lingkod, siguro kahit halibut kung swerte ka. Sinubukan ko ang bigat, nararamdaman ang pagbaluktot ng rod. Ito ay mas mabigat kaysa sa aking gamit sa lawa. Mas seryoso. Maganda ang pakiramdam nito. Kailangan mo rin ng mas malakas na linya. 20 lbda test minimum. Ang mga isda sa karagatan ay mas mahirap lumaban kaysa sa anumang makikita mo sa sariwang tubig. Si Cardo ay nagikid ng bagong linya sa aking reel nang may kasanayan. Saan kayo pupunta? Nabanggit ni Arnel na pupunta kami ng medyo malayo, 10 o 15 milya. Huminto si Cardo sa kanyang trabaho. Iyan ay seryosong tubig, Nardo. Gagamitin mo ba ang sarili mong bangka? Si Arnel ang humahawak sa mga kaayusan. Siguraduhin mo na mayroon kang gamit pangkaligtasan. Radyo, flare, life jacket. Ang karagatan ay hindi nagpapatawad ng mga pagkakamali tulad ng isang lawa. Tumango ako, bagaman hindi nabanggit ni Arnel ang kagamitan pangkaligtasan. Palagi siyang tiwala tungkol sa mga bagay na ito, kahit na bata pa. Siguro masyadong tiwala. Ngayon, hayaan mong kunin ko sa iyo ang ilang circle hooks. Mas mahusay ang mga ito para sa pangingisda sa karagatan. Mas maliit ang posibilidad na gut hook ang isda. Si Cardo ay pumili ng mga pakete mula sa kanyang display. At gugustuhin mo ng pain. Gumagana ng maayos ang sardines, ngunit mayroon akong ilang artipisyal na lure na maaaring interesado ka. Turn 2 minuto pagkatapos, naglakad ako patungo sa aking sasakyan na may isang bag na puno ng bagong gamit at isang mas magaan na wallet. Ang sikat ng araw ng hapon ay nagpainit sa aking mga balikat habang nagmamaneho ako pa uwi. Naiisip na ang pakikipagsapalaran bukas. Tumunog ang aking telepono habang inaayos ko ang aking tackle box. Dad, gusto lang i-confirm ang lahat para bukas.
Handa na ako, Arnel. Katatapos ko lang bumalik mula sa tindahan ni Cardon na may ilang gamit pang karagatan. Perpekto. At ayos ka bang lumayo ng medyo malayo? Alam kong sanay ka sa pananatili malapit sa Pampang. May isang bagay sa kanyang boses na nagpahinto sa akin. Isang pagkaapurahan na hindi ganap na umaangkop sa kaswal na pag-uusap. Gaano kalayo ang pinag-uusapan natin? Sapat na malayo upang mahanap ang talagang magagandang isda. Magtiwala ka sa akin, Dad. Magugustuhan mo ito doon. Tayong dalawa lang. Gitna ng karagatan. Walang anuman kundi tubig sa loob ng milya-milya. Tunog mapayapa. Ito ay magiging ganap na hiwalay. Tayo lang. Pagkatapos naming ibaba ang telepono, tumayo ako sa aking kusina na gumagawa ng sandwich para sa biyahe bukas. Ham at keso sa paraan ng pag-iimpake ni Marga. Puno ko ang aking thermos ng kape. Sinuri ko ang weather app ng isa pang beses. Perpektong kondisyon, light winds, kalmadong dagat, mahusay na visibility. Inilatag ko ang aking mga damit para bukas. Lumang jeans, mainit na jacket, ang aking swerteng fishing hat, ang parehong sombrero na suot ko nang mahuli ni Arnel ang kanyang unang isda o pantomime taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, itinakda ko ang aking alarm para sa 5:30, bagaman alam kong magigising ako ng mas maaga mula sa kasabikan. Habang pinapatay ko ang aking ilaw sa tabi ng kama, tumingin ako sa labas ng aking bintana patungo sa karagatan. Bukas, kami ni Arnel ay lalabas doon ng magkasama, muling itatayo kung ano ang nawala sa amin. Ang buwan ay nagtapon ng isang pilak na landas sa tubig, umaabot patungo sa abot tanaw. Milya-milya ng bukas na karagatan ang naghihintay sa amin. Ang pickup truck ni Arnel ay nag-idle sa aking driveway eksaktong 7 naon. Tumakbo ang makina, ang exhaust ay nakikita sa morning fog. Triple-checked ko ang aking front door lock. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa panig ng pasahero na may aking tackle box at thermos. Magandang umaga, Dad. Ang nangiti ni Arnel ay tila totoo, ngunit ang kanyang mga daliri ay tumunog laban sa manibela. Handa na para sa ating pakikipagsapalaran. Inaasahan ko ito buong gabi. Umakyat ako sa cab, inilalagay ang aking kape sa pagitan namin. Ang radyo ay nagpatugtog ng mga lumang kanta. Si Buddy Holly ay umaawit tungkol sa totoong pag-ibig. Kung paano angkop para sa isang pagkakasundo ng ama-anak. Mabilis na lumabas si Arnel sa driveway kaysa sa kinakailangan. Ang mga gulong ay umiikot ng bahagya sa basang semento. Magandang umaga para sa pangingisda. Saan eksakto tayo patungo? Ikinabit ko ang aking seatbelt habang pinapabilis ni Arnel patungo sa highway patungo sa Batangas. Ang lawang pilak ay nasa kabilang direksyon. Pagbabago ng plano. Ang mga buko ni Arnel ay lumawak sa manibela. Mayroong mas malaking isda sa karagatan, Dad. Gusto mo ng mga hamon? May isang bagay na malamig ang nanirahan sa aking tiyan. Hindi ko alam, Arnel. Ang karagatan ay maaaring mapanganib. Magtiwala ka sa akin. Ang kanyang tawa ay tila pilit. Kailan kita napasama? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin na parang hamog ng umaga. Maaari akong mag-isip ng ilang mga okasyon, ngunit ang araw na ito ay tungkol sa pagkakasundo, hindi mga pagrereklamo. Ang highway ay nakaunat sa unahan, bumabaluktot sa baybayin. Si Arnel ay nagmamaneho ng agresibo, nilalagpasan ang mas mabagal na mga kotse sa mga blind curve, pinapabilis sa mga dilaw na ilaw. Ang aking kape ay tumalsik sa kanyang thermos sa bawat matalim na pagliko. Bagalan mo ng kaunti, anak, mayroon tayong maraming oras. Sa totoo lang, wala tayo. Ang tide timing ay mahalaga para sa pangingisda sa karagatan. Sinuri ni Arnel ang kanyang rear view mirror sa pangatlong beses sa loob ng 5 minuto. Ang peak feeding ay nangyayari sa mga tiyak na window. Pinanood ko ang pamilyar na mga palatandaan na nawawala sa likuran namin. Ang mga lansangan ng suburban ay nagbigay daan sa mga redwood forest, pagkatapos ay rocky coastline. Ang ibang mga kotse ay naging mas bihirang habang nagmamaneho kami patungo sa Batangas. Ito ay medyo malayo sa bahay. Napansin ko. Sinusubukan na panatilihin ang pag-aalala mula sa aking boses. Iyon ang punto. Walang mga crowd, walang kompetisyon, tayo lang at ang mga isda.
Ang ngiti ni Arnel ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Magugustuhan mo ito doon, Dad. Ganap na hiwalay, tayong dalawa lang, napapaligiran ng walang anuman, kundi tubig sa loob ng milya-milya. Ang kanyang mga salita ay dapat na tunog mapayapa. Sa halip, pinigilan nila ang aking dibdib. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marga sa aking alaala. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon, Nardo. Ngunit tinitingnan ang profile ni Arnel. Ang panga ay nakakagat. Ang mga mata ay nakatitig sa unahan ng may laser focus. Nagtaka ako kung ang aking anak ay nasa loob pa rin. Ang karagatan ay nakaunat ng walang katapusan sa aming kanan. Ang araw ng umaga ay nagpababa ng hamog upang ipakita ang mga white cap na sumasayaw sa malalim na asul na tubig. Maganda ngunit walang kapatawaran. Ako ay nangingisda sa mga tubig na ito ng isang beses, taon na ang nakalipas, at naalala ko ang malawak na kawalan ng laman na pumapaligid sa iyo sa sandaling nawala ang lupa sa paningin. Gaano kalayo ang plano nating puntahan? Sapat na malayo upang maabot ang point of no return. Ang pagpili ni Arnel ng mga salita ay nagpadala ng isa pang lamig sa akin. Ang talagang magagandang isda ay nananatili sa malalim na tubig malayo sa lahat. 20 minuto pagkatapos, huminto si Arnel sa isang maliit na marina parking lot. Ang mga sigol ay umikot sa itaas. Ang kanilang mga sigaw ay nahalo sa tunog ng mga alon laban sa kahoy na dock. Ilang iba pang mga bangka sa pangingisda ang tumalbog sa kanilang slip, ngunit karamihan ay walang laman. Pinatay ni Arnel ang makina. Sa biglaang katahimikan, narinig ko ang aking sariling tibok ng puso na nahalo sa ritmo ng slap ng tubig laban sa mga hull. Ang mga seagull ay sumigaw sa itaas habang lumabas ako ng truck ni Arnel. Ang aking mga binti ay matigas mula sa pagmamaneho. Ang marina ay abala sa aktibidad ng katapusan ng linggo. Ang mga pamilya ay naglo-load ng mga cooler. Ang mga mangingisda ay nagsusuri ng gamit. Ang mga makina ng bangka ay umaasa sa buhay. Si Arnel ay gumalaw ng may layunin, nagbababa ng aming gamit mula sa kama ng truck. Dito, Dad, ang ating bangka ay nasa slip 12. Sinundan ko siya pababa sa weathered na kahoy na dock na dala ang aking tackle box at thermos. Ang bangka na inupahan ni Arnel ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Isang 18 FT na motorboat na may mga outrigger at isang maliit na cabin. Alam mo bang paandarin ang bagay na ito? Tanong ko. Inilalagay ang aking gamit sa dock. Kumuha ako ng boating safety course noong nakaraang buwan. Sinuri ni Arnel ang fuel gauge, sinubukan ang mga kontrol ng motor. Ang lahat ay nasa perpektong kondisyon ng pagtatrabaho. Tila siya naiiba rito, mas tiwala. Malinaw na planado ito. Hindi ang kusang imbitasyon na ipinagawa niya. Pinanood ko siyang suriin ang mga life jacket, flare, marine radio, lahat ng kagamitan pangkaligtasan na kinakailangan para sa pangingisda sa karagatan. Sumakay ka, Dad. I-secure natin ang mga rod na ito. Ang bangka ay dahan-dahang umindayog habang umakyat ako. Si Arnel ay nagbato ng mga linya ng dock ng may kasanayan, pagkatapos ay sinimulan ang motor. Umalingaw-ngaw ito sa buhay, nagpapadala ng mga vibration sa fiberglass hull. Narito na tayo, tawag ni Arnel sa ingay ng makina. Dahan-dahan kaming lumabas mula sa protektadong tubig ng marina patungo sa bukas na bay. Ang ibang mga bangka ay nakalatag sa lugar, ang ilan ay papunta sa labas tulad namin, ang iba ay bumabalik na sa kanilang huling-huli sa umaga. Normal na mga tao na nag-e-enjoy sa normal na Sunday fishing trip. Si Arnel ay nagmaneho sa amin ng matatag patungo sa dagat. Ang mga gusali ng marina ay lumaki ng mas maliit sa likuran namin. Pagkatapos ang buong baybayin ay nagsimulang lumiit. Sinubukan kong subaybayan ang aming pag-unlad, ngunit walang mga punto ng sanggunian. Ang mga distansya ay naging walang kabuluhan. Ito ay medyo malayo na, hindi ba? Tawag ko kay Arnel. Hindi pa sapat na malayo, sigaw niya pabalik. Ang pinakamahusay na isda ay malayo doon kung saan pumupunta ang malalaking bangka. Ang huling bahagi ng mga bangka sa pangingisda ng katapusan ng linggo ay bumagsak sa likuran namin. Ngayon kami ay nag-iisa, isang maliit na batik sa isang malaking asul na canvas. Kinuha ko ang ganel ng bangka habang tumama kami sa mas malaking swell. Ang spray ay paminsan-minsan
na nagmistulang hamog sa ibabaw ng bow. Siguro dapat tayong huminto dito, mungkahi ko. Halos hindi ko na makita ang lupa. Sinuri ni Arnel ang kanyang GPS, umiling. Magtiwala ka sa akin, Dad. Alam ko ang ginagawa ko. Ang isa pang 15 minuto ay lumipas. Ang baybayin ay naging isang manipis na brown line sa abot tanaw. Nagbilang ako ng hindi bababa sa 8 milya. Sa pagitan namin at Pampang, siguro higit pa. Walang ibang bangka ang nakikita sa anumang direksyon. Ang aking pagkabalisa ay lumaki sa bawat milya. Hindi ito ang kaswal na fishing trip na naisip ko. Ito ay naramdaman na parang isang paglalakbay sa gilid ng mundo. Arnel, ito ay sapat na malayo. Ihulog natin ang angkla dito. Konti pa, igiit niya. Kailangan nating maabot ang underwater canyon kung saan nangangaso ang talagang malalaking isda. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mukha, nakita ko ang isang bagay na nagpalamig sa akin nang higit pa sa simoy ng karagatan. Hindi naghahanap ng isda si Arnel. Siya ay nagkakalkula ng isang bagay na ganap na naiiba. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusuri ang aming posisyon na may kaugnayan sa lupa. Sa wakas, pinatay niya ang makina. Biglang katahimikan ang bumalot sa amin, nasira lamang ng mga alon na humahampas sa hull. Lumutang kami sa gitna ng wala, ganap na nag-iisa, mas malayo mula sa tulong kaysa sa kailanman ako ay nasa aking buhay. Ngayon ano? Tanong ko. Kinuha ni Arnel ang mga fishing rod, ang kanyang ngiti ay kakaiba at malamig. I-set up natin ang mga rod, sabi ni Arnel. Ang kanyang boses ay artipisyal na masigla. Kunin mo ang tackle box, Dad. Ayusin mo ang mga lure na iyon tulad ng palagi mong ginagawa. Lumuhod ako sa bow, binubuksan ang aking tackle box ng may pamilyar na mga galaw. Ang mga kulay na lure ay kumikinang sa sikat ng araw ng hapon, spoons, jigs at spinner na nakolekta ko sa loob ng mga dekada ng pangingisda. Normal na mga tool para sa isang normal na araw na nararamdaman na anumang bagay ngunit normal. Naaalala mo ba ang unang isda na nahuli mo bilang isang bata? Tanong ko. Sinusubukan na makuha ang ilang init sa pagitan namin. Ang maliit na bluegill sa lawang pilak. Naaalala ko ang lahat, Dad. Ang boses ni Arnel ay nagmula sa direkta sa likuran ko. Bawat fishing trip, bawat lecture tungkol sa pasensya at responsibilidad. May isang bagay sa kanyang tono ang nagpasulyap sa akin sa ibabaw ng aking balikat. Si Arnel ay nakatayo 3 talampakan ng layo, may hawak na fishing rod na parang sandata. Ang kanyang mukha ay nagbago. Wala nang pilit na pagkakaibigan, tanging malamig na pagkalkula. Arnel, ano ang mali? Wala nang mali. Kumuha siya ng isang hakbang na mas malapit. Sa katunayan, ang lahat ay magiging perpekto. Ang bangka ay umindayog ng bahagya sa mga swell. 8 milya mula sa Pampang. Walang ibang sasakyang dagat sa paningin. Tanging ama at anak na nag-iisa sa walang katapusang Pasipiko. Tila nakapagdesisyon na si Arnel tungkol sa isang bagay na pangwakas. Iniisip ko ang tungkol sa ating pag-uusap noong nakaraang linggo, sabi niya. Gumagalaw sa likuran ko habang nakayuko ako sa tackle box. Tungkol sa kung kailan ko mamamana ang iyong pera. Anak, maaari nating pag-usapan. Ang mga kamay ni Arnel ay humampas sa aking likod ng may napakalaking lakas. Ang mundo ay tumagilid patagilid. Ako ay bumagsak sa gilid ng bangka, ang tackle box ay lumilipad, ang mga lure ay nagkakalat na parang confetti. Ang malamig na tubig ay bumalot sa akin. Lumabas ako, humihingal. Ang tubig asin ay nasusunog sa aking lalamunan. Ang bangka ay lumutang 10 talampakan ng layo. Si Arnel ay nakatayo sa rail. Nakatingin sa akin ng may kasiyahan. Arnel, tulungan mo ako. Hindi. Sana may mga pating dito. Ang boses ni Arnel ay dinala ng malinaw sa tubig. Iyan ay magiging mas perpekto. Ang pagtataksil ay tumama ng mas mahirap kaysa sa lamig ng karagatan. Hindi ito aksidente. Ito ay planado, kinakalkula. Ang sarili kong anak ay dinala ako rito upang mamatay. Ngayon, tiyak na makukuha ko ang iyong mana, matanda. Ang siguro sa buhay, ang bahay, lahat. Sinubukan kong lumangoy patungo sa bangka, ngunit hinila ako ng aking mga damit pababa. Ang mabigat na jacket na suot ko para sa pangingisda sa karagatan ngayon ay naramdaman na parang isang angkla.
Si Arnel ay hindi gumawa ng anumang hakbang upang tumulong. Sa halip, sinimulan niya ang motor. Arnel, pakiusap, bumalik ka. Ang makina ay umalingaw-ngaw sa buhay. Pinihit ni Arnel ang bangka sa isang mahigpit na bilog, patungo sa malayong baybayin. Hindi siya lumingon, hindi nag-atubili, hindi nagpakita ng isang sandali ng pagsisisi. Tulong! Sumigaw ako sa walang laman na karagatan. May tumulong sa akin! Ngunit walang sino man ang makarinig, tanging mga alon at hangin, at ang lumalaking distansya sa pagitan ko at ng bangka. Dinadala ang aking anak palayo sa kanyang krimen. Ang tunog ng motor ay unti-unting kumupas. Iniiwan akong nag-iisa sa malawak na Pasipiko. Ako ay nagtampisaw sa tubig. Pinapanood ang bangka na lumiit sa isang batik. Pagkatapos ay nawawala ng ganap laban sa abot tanaw. Hindi ito maaring mangyari. Hindi pinatay ng mga anak ang kanilang mga ama para sa pera ng mana. Hindi nagtatapos ang mga pamilya sa ganitong paraan. Ngunit ang malamig na tubig ay walang pakialam tungkol sa kung ano ang dapat o hindi dapat mangyari. Ang karagatang Pasipiko ay naghihintay lamang, pasensyoso at walang hanggan, handa na kunin ang isa pang biktima ng kasakiman ng tao. Tinawag ko ang pangalan ni Arnel sa huling pagkakataon. Ang aking boses ay nilamon ng kalakihan na pumapaligid sa akin. Tanging ang mga alon ang sumagot pabalik. Arnel! Ang aking boses ay pumutok sa walang laman na tubig sa huling pagkakataon. Ang bangka ay naging isang malayong batik, pagkatapos ay wala na. Ang katahimikan ay bumalot sa akin. Malawak, nakakatakot na katahimikan na nasira lamang ng mga alon na humahampas sa aking mukha. Ang karagatang Pasipiko ay nakaunat ng walang katapusan sa bawat direksyon. Walang malasakit sa aking desperadong sitwasyon. Ako ay nagtampisaw sa tubig. Ang aking fishing jacket ay humihila sa akin pababa na parang mga lead weight. Sa mga manhid na daliri, nagpumilit akong i-unzip ito. Sa wakas ay pinamamahalaan kong ialis ang mabigat na canvas. Agad itong lumubog, nawawala sa madilim na kailaliman sa ilalim. Kung wala ang jacket, naramdaman kong mas magaan, ngunit mas mahina. Ang tubig ay nakakagulat na malamig, siguro 60 degi, at ang init ng aking katawan ay nilalabas na. Kailangan kong patuloy na gumalaw upang mabuhay. Ang mukha ni Marga ay kumislap sa aking alaala. Sa panahon ng kanyang huling labanan sa kanser, bumulong siya, "Huwag kang sumuko, Nardo. Hindi mahalaga kung gaano imposible ang mga bagay, laging may pag-asa." Ang kanyang tapang ay nagpapanatili sa aming pamilya sa pinakamadilim na buwan. Ngayon kailangan ko ang parehong lakas na iyon. Ang aking mga binti ay nagsimulang mag-cramping mula sa patuloy na paggalaw ng pagsipa. Lumipat ako sa paglutang sa aking likod, nagtitipid ng enerhiya habang scanning ang abot tanaw para sa anumang tanda ng pagliligtas. Wala. Tanging walang katapusang asul na tubig ang nakakatugon sa asul na kalangitan. Ang araw ay nakabitin ng mas mababa ngayon, nagtatapon ng iba't ibang mga anino sa mga alon. Gaano katagal na ba ako rito? 1 oras? 2? Ang oras ay gumalaw ng kakaiba kapag nakikipaglaban ka para sa iyong buhay. May darating, bulong ko sa mga alon, mayroong kailangang dumating. Ngunit ang pagdududa ay gumapang na parang ang lamig na tumatagos sa aking mga damit. Maingat na pinili ni Arnel ang lokasyon na ito. Malayo sa mga shipping lane, malayo sa ibang mga mangingisda. Perpekto niyang pinlano ito. Ang aking anak ay kinakalkula ang aking kamatayan. Ang pagtataksil ay pumuputol ng mas malalim kaysa sa lamig ng karagatan. Pinalaki ko siya, tinuruan siyang mangisda, tinulungan siya sa takdang aralin, dumalo sa kanyang pagtatapos, at binayaran niya ang pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng pagsubok. Napatayin ako para sa pera. Hindi kita bibigyan ng kasiyahan, sabi ko ng malakas. Ang aking boses ay mas malakas ngayon. Mabubuhay ako, Arnel, at makikita ko ang hustisya. Ang alaala ni Marga ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Nakipaglaban siya sa imposibleng mga odds at hindi kailanman nagreklamo, hindi kailanman sumuko sa pag-asa. Kaya ko ring gawin iyon. Ipinagpatuloy ko ang pagtampisaw sa tubig. Ginagalaw ang aking mga braso at binti
nang ayon sa ritmo upang mapanatili ang sirkulasyon. Ang Pasipiko ay maaaring malawak at malamig, ngunit buhay pa rin ako, nakikipaglaban pa rin. Sa malayo, ang mga seabird ay umikot at sumigaw, ngunit hindi sila nag-alok ng tulong. Ang tunog ng mga alon laban sa malalayong bato ay dinala sa Simoy, ang baybayin ng Pilipinas, napakalayo, maaaring ito ay isa pang planeta. Ngunit patuloy akong gumagalaw, patuloy na umaasa. Hindi ako patatawarin ni Marga kung susuko ako ngayon. At sa kung saan doon, kailangan ng aking mga apo ang kanilang lolo upang umuwi. Isang batik ang lumitaw sa abot-tanaw, madilim laban sa kulay dalandan na kalangitan. Ako ay sumilip, nagnanais na ito ay totoo, hindi lamang isang hallucination na isinilang mula sa desperasyon. Ang batik ay lumaki. Ang musika ay lumipad sa tubig, mahina, ngunit hindi mapagkakamalan. Ang elektronikong musika ay kumalat sa tubig, lumalakas habang papalapit ang sasakyang dagat. Isang malaking yacht, madaling 100, 100 talampakan ang haba, ay pumuputol sa mga swell ng may eleganteng kapangyarihan. Ang mga party light ay kumikislap sa tabi ng mga rail nito at nakita ko ang mga tao na gumagalaw sa maraming deck. Tulong! Sumigaw ako! Iwinagayway ang aking mga braso ng ligaw sa ibabaw ng aking ulo. Tulungan ninyo ako! Ang yacht ay pinananatili ang kurso nito, tinatakpan ng musika ang aking desperadong sigaw. Ang takot ay kinuha ang aking dibdib. Sila ay dadaan sa kanan nang hindi ako nakikita. Pakiusap, sumigaw ako hanggang sa nasunog ang aking lalamunan. Nandito ako, dito mismo. Isang babae na nakasuot ng eleganteng cocktail dress ang humakbang sa railing ng yacht, may hawak na champagne glass. Tiningnan niya ang tubig, scanning ang paglubog ng araw. Ang kanyang tingin ay dumaan sa akin, pagkatapos ay bumalik. Naku po, hingal niya, ibinaba ang kanyang baso. May isang tao sa tubig. Bigla, sumabog ang yacht sa aktibidad. Ang musika ay biglang naputol. Nagmadali ang mga tao sa mga railing, nakaturo sa aking direksyon. Lumitaw ang mga crew member na may mga life ring at kagamitan sa emerhensya. Ihagis ang life ring, may sumigaw. Isang orange ring ang naglayag sa hangin, lumapag 10, 10, talampakan ng layo. Lumangoy ako patungo dito nang may huling lakas ko. Kinuha ang lubid na may manhid na mga daliri na halos hindi gumagana. Kumapit ka, kukunin ka namin. Isang maliit na rescue boat ang bumaba mula sa gilid ng yacht. 2 crew member na nakauniforme ang nagpilot dito patungo sa akin. Ang kanilang mga mukha ay malungkot na may propesyonal na pag-aalala. Sir, naririnig mo ba ako? Tawag ng isa habang papalapit sila. Ligtas ka na ngayon, nakuha ka namin. Malakas na mga kamay ang humila sa akin mula sa tubig patungo sa rescue boat. Ako ay bumagsak sa deck. Nanginginig ng hindi makontrol. Ang tubig ay umaagos mula sa aking mga damit. Masakit ang lahat. Ang aking mga kalamnan. Ang aking mga baga. Ang aking puso. Dalhin siya sa aboard kaagad. Utos ng isang boses na may malinaw na awtoridad. Medikal na atensyon, kumot at mainit na kape. Ngayon, inilipat nila ako sa pangunahing deck ng yacht, kung saan pinalibutan ako ng mga nag-aalala na mukha. May isang tao na nagbalot ng makapal na kumot sa paligid ng aking mga balikat, habang ang isa pa ay pinindot ang isang mainit na mug sa aking nanginginig na mga kamay. Ang deck ng yacht ay naramdaman na parang matibay na lupa pagkatapos ng oras sa tubig. Totoo, matatag, ligtas. Tumingin ako sa ring ng mga tao, mahusay na nakadamit na mga party guest, na inabando na ang kanilang pagdiriwang upang tulungan ang isang estranghero. Sir, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ng isang kilalang tao na may pilak na buhok. Paano ka napunta doon? Sa likuran niya, nakita ko ang isang helicopter na nakaupo sa landing pad ng yacht. Hindi lamang ito anumang pleasure craft. Ito ay seryosong pera, seryosong mapagkukunan. Ako. Ang aking boses ay lumabas bilang isang croak. Ang aking anak. Sinubukan niya. Easy doon, sabi ng isang uniform captain na may weathered feature. Huwag kang magmadali. Ligtas ka na ngayon.
Ang interior ng yacht ay tumawag. Mainit, tuyo, sibilisado. Habang tinutulungan nila ako patungo sa cabin, nahuli ko ang mga fragment ng shocked conversation mula sa mga guest. Hindi ka panipaniwala na nakaligtas siya. Gaano katagal siya roon? Tignan mo ang kalagayan ng mahirap na tao. May isang nagtatanong kung ano ang nangyari sa akin, ngunit halos hindi pa ako makabuo ng mga salita. Ang aking pagliligtas ay totoo, ngunit ang bangungot ay malayo pa sa pagtatapos. Ang katotohanan ay kailangang lumabas. Ang mainit na kape ay nasunog sa aking lalamunan, ngunit ang init ay kumalat sa aking dibdib na parang likidong kaligtasan. Umupo ako sa marangyang pangunahing salon ng yacht, napapaligiran ng mga nag-aalala na mukha na nagbago mula sa mga party guest patungo sa rescue team sa loob ng ilang minuto. "Huwag kang magmadali," sabi ng lalaki na may pilak na buhok na nanguna. "Ako si Senador Eduardo Reyes. Ito ang aking yacht at ikaw ay ganap na ligtas dito." Isang senador? Hindi nakakagulat na ang yacht ay sumigaw ng yaman at kapangyarihan. Inilapag ko ang aking mug na may nanginginig na mga kamay. Tinitingnan ang naghihintay na mga mukha. Ang mga taong ito ay karapat-dapat sa katotohanan. Ang pangalan ko ay Nardo Reyes. Nagsimula ako. Ang aking boses ay tahimik pa rin mula sa oras ng pagtawag para sa tulong. Ako ay nasa isang fishing trip kasama ang aking anak ngayon. "Nasaan ang iyong anak ngayon?" tanong ni Kapitan Thorne na kumonsulta sa isang nautical chart. "Nandun pa rin ba siya?" Ang mga salita ay dumating ng mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Itinulak niya ako sa tubig at iniwan akong mamatay. Ang mga hininga ay umalingaw-ngaw sa salon. Ilang kababaihan ang nagtakip ng kanilang mga bibig sa shock. Ang ekspresyon ng senador ay agad na dumilim. "Sinubukan ka ng sarili mong anak na patayin?" Ang boses ni Eduardo ay nagdala ng autoridad ng isang taong sanay sa pagharap sa mga seryosong krimen. Siya ay desperado para sa pera, gambling debts, nabigo na mga pamumuhunan. Dinala niya ako 10 milya mula sa Pampang at kumuha ako ng nanginginig na hininga. Sinabi niya na umaasa siyang may mga pating na ngayon ay tiyak na makukuha niya ang aking mana, ang mana na nagkakahalaga ng halos. Ito ay kakilakilabot, sigaw ng isa sa mga babaeng guest. Isang anak na sumusubok na patayin ang kanyang ama. "Kapitan Judson," utos ni Eduardo, "kontakin ka agad ang Coast Guard at lokal na pulisya. Mayroon tayong krimen na iulat at isang may kagagawan na dakpin." Si Kapitan Thorne ay umaabot na para sa kanyang kagamitan sa radyo. "Sir, alam mo ba kung nasaan ang iyong anak ngayon? Marahil ay bumalik na sa bahay sa isang sikat na subdibisyon sa Makati." Ibinigay ko ang address ni Arnel. Pinapanood ang mga estranghero na ito na kumilos ng may kahangahangang kahusayan. "Si Senador, maaari tayong magkaroon ng isang helicopter na nasa himpapawid sa loob ng 15 minuto, ulat ni Kapitan Thorne. Makikipag-ugnayan ako sa pulisya para sa agarang pag-aresto. Bumaling sa akin si Eduardo. Ang kanyang mga political instinct ay ganap na nakatuon. "Mr. Hayes, hindi ito magpapawalang sala. Ginagarantiya ko ito. Iuuwi ka namin at makukuha namin ang hustisya." Ang helicopter pilot ng yacht ay lumitaw, nakadamit na sa flight gear. "Sir, ang aircraft ay prepped para sa agarang pag-alis. Medical kit ay loaded para sa pasahero." "Hindi ako makapaniwala na nangyari ito," bulong ng isang guest. "Isang pagtataksil ng pamilya na ganito kalupit." "Nangyayari ito ng mas madalas kaysa sa inaakala mo," sagot ni Eduardo ng may grim. "Ang pera ay nagpapabagal sa mga tao sa mga paraan na ikagulat mo. Ngunit ang partikular na kriminal na ito ay pumili ng maling biktima na iwanan." Tinulungan nila ako patungo sa helicopter pad. Ang aking mga binti ay mahina pa rin mula sa pagkaubos. Ang kaibahan ay surreal, mula sa malapit na kamatayan sa Pasipiko hanggang sa pagliligtas ng pribadong aircraft ng isang senador. "Salamat," pinamahalaan kong sabihin habang naglalakad kami. "Lahat kayo, iniligtas ninyo ang aking buhay." Si Arnel Reyes ay gugugulin ang susunod na 20 taon na nagsisisi sa kanyang mga pagpipilian, ipinahayag ni Eduardo. "Personal kong titiyakin na ang district attorney ay i-prosecute ito sa buong lawak.
Ang mga rotor ng helicopter ay nagsimulang umikot, lumilikha ng isang downdraft na nagkalat ng mga napkin mula sa inabandonang party. Sa malayo, ang araw ay hinipo ang abot tanaw, nagpinta ng kalangitan sa mga lilim ng kulay dalandan at pula. Akala ng aking anak ay pinatay niya ako ngayon. Sa halip ginising lamang niya ang isang natutulog na higante. Parating na ang hustisya. Detective Lopez, si Senador Eduardo Reyes ito. Tumatawag ako tungkol sa isang attempted murder na nangangailangan ng agarang aksyon. Ang autoritatibong boses ni Eduardo ay pumuputol sa ambient noise ng yacht habang nakatayo siya sa tabi ng communications console. Ang kanyang pagbabago mula sa party host patungo sa makapangyarihang political figure ay kumpleto. Ito ay isang taong sanay sa paggawa ng mga bagay ng mabilis. Sinubukan ng suspect na lunurin ang sarili niyang ama para sa pera ng mana. Oo, detective. Ang sarili niyang ama. Saglit na nakinig si Eduardo, pagkatapos ay nagpatuloy ng may kasanayan. Ang biktima ay narito sa akin ngayon, buhay at handa na magbigay ng patotoo. Ako ay nakabalot sa kumot, pinoproseso pa rin ang surreal na paglipat mula sa malapit na kamatayan hanggang sa pagliligtas ng isa sa pinakamaimpluwensyang senador ng Pilipinas. Ang communications room ng yacht ay umalingaw-ngaw sa mamahaling kagamitan habang inoorkestra ni Eduardo ang pagbagsak ng aking anak. Arnel Reyes, sikat na subdibisyon sa Makati Address. Ibinigay ko ang tiyak na numero ng bahay at kalye. Pinapanood si Eduardo na ihatid ang impormasyon ng may military precision. Si Kapitan Thorne ay lumabas mula sa navigation station, may hawak na mga chart. Sir, nakumpleto na ni Riley ang helicopter inspection. Maari kaming nasa himpapawid sa loob ng 20 minuto. Napakahusay na timing. Maikling tinakpan ni Eduardo ang telepono. Mr. Reyes, medically cleared ka ba para sa paglipad? Ito ay magiging isang 90 minutong paglalakbay patungo sa Maynila. Handa ako, sagot ko. Sinasabihan ang aking sarili sa katatagan ng aking boses. Pagkatapos ng 4 na oras ng pakikipaglaban para sa buhay sa Pasipiko, ang isang helicopter ride ay tila halos pangkaraniwan. Detective, makipag-ugnayan sa iyong mga patrol unit. Naniniwala ang suspek na nagtagumpay ang kanyang krimen, kaya hindi siya umaasa ng kumpanya. Ang mga political connection ni Eduardo ay malinaw na pinapabilis ang lahat. Senador, priority sa kasong ito. Gusto ko siyang nasa kustodiya bago sumikat ang araw. Sa labas sa helicopter pad, si Riley Vargas ay gumalaw ng may propesyonal na kahusayan, sinusuri ang mga antas ng gasolina at sinusubukan ang mga mekanismo ng rotor. Ang kanyang military background ay nagpakita sa bawat tumpak na paggalaw. Flight plan ay filed para sa emergency priority, ulat ni Kapitan Thorne. Coast Guard ay naabisuhan ng aming misyon, lahat ng clearance ay approved. Ang mga yacht guests ay nagtipon sa mga supportive cluster, nag-aalok ng spare clothing at mga ekspresyon ng pag-aalala sa pagtataksil ni Arnel. Ilang pressed business card sa aking mga kamay, iginiit na makipag-ugnayan ako sa kanila kung kinakailangan ang anumang tulong sa panahon ng mga legal proceeding. Ang ebidensya ay napakalaki, paliwanag ni Eduardo sa detective. Patotoo ng saksi, pisikal na ebidensya ng pag-abandona, malinaw na motive na itinatag, ito ay dapat na maging diretsong prosecution. Lumitaw si Riley sa pintuan, may hawak na flight helmet. Aircraft ay handa na para sa agarang pag-alis, Senador. Ang panahon ay malinaw hanggang sa Maynila. Salamat. Tumingin ako sa paligid sa mga estranghero na ito na naging aking kaligtasan. Lahat kayo, ibinigay ninyo sa akin pabalik ang aking buhay. Si Arnel Reyes ay pagsisisihan ang kanyang mga pagpipilian sa loob ng susunod na 20 taon, idineklara ni Eduardo ng may grim. Mabilis na gumagalaw ang hustisya kapag mayroon itong tamang motivation. Ang mga makina ng helicopter ay nagsimulang umikot, lumilikha ng mga vibration sa deck ng yacht. Tiniyak ni Riley ang maluwag na mga item habang tumaas ang rotor wash. Ang propesyonal na paghahanda ay maliwanag sa bawat aksyon. Inilagay ni Eduardo ang isang matatag na kamay sa aking balikat habang nagtungo kami patungo sa aircraft. Handa nang harapin ang iyong anak, Mr. Reyes. Ang umiikot na mga rotor ay lumakas, ngunit hindi pa kami lumipad. Ang mga helicopter blade ay bumagal sa isang bulong habang inilapag kami ni Riley sa isang parke sa Makati. Ang liwanag ng bukang liwayway
ay nagpapakita ng mamahaling mga kapitbahayan na umaabot patungo sa bay. Si Detective Maria Lopez ay naghihintay sa tabi ng isang unmarked police car. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay tumutugma sa grabidad ng aming misyon. Mr. Reyes, ikinalulungkot ko ang tungkol sa kung ano ang ipinagawa sa iyo ng iyong anak. Sabi niya, nakikipagkamay sa akin ng may propesyonal na pakikiramay. Mayroon kaming mga unit na nakaposisyon sa paligid ng kanyang bahay. Bumalik siya sa bahay 30 minuto na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng hamog ng umaga, nakita ko ang BMW ni Arnel na nakapark sa kanyang driveway 3 block ang layo. Ang mamahaling bahay ay mukhang mapayapa, normal. Isang perpektong fasad na nagtatago ng halimaw na nakatira sa loob. Ang target ay umalis lamang sa kanyang sasakyan, crackled ang isang boses sa radyo. Appears intoxicated, gumagalaw ng dahan-dahan patungo sa pintuan sa harap. Inayos ni Detective Lopez ang kanyang earpiece. Lahat ng unit hold position. Nais ng ama na harapin siya ng direkta muna. Tahimik kaming naglakad sa upscale na kapitbahayan. Ang mamahaling mga bahay ay nakatayo na parang tahimik na mga saksi sa papalapit na hustisya. Ang bahay ni Arnel ay lumitaw sa unahan, ang parehong lugar na binisita ko para sa mga hapunan ng pamilya, mga birthday party. Pasko ng umaga na ngayon ay naramdaman na parang kasinungalingan. Si Arnel ay nag-aayos ng kanyang mga susi sa pintuan sa harap. Malinaw na nagdiriwang kung ano ang pinaniniwalaan niya na kanyang matagumpay na pagpatay. Ang kanyang mamahaling suit ay may wrinkle. Ang kanyang mga galaw ay unsteady mula sa anumang alak ang tumulong sa kanya na toast, ang aking di umano'y kamatayan. Ngayon, bulong ni Detective Lopez sa kanyang radyo. Humakbang ako sa paningin habang sa wakas ay pinamahalaan ni Arnel na i-unlock ang kanyang pintuan. Hello anak? Ang mga susi ni Arnel ay tumunog sa konkreto na mga hakbang. Ang kanyang mukha ay naging ganap na puti, ang bibig ay bumubukas at nagsasara na parang isda na humihingal para sa hangin. Sa isang sandali, wala sa amin ang gumalaw. Paano ka? Ang kanyang boses ay lumabas bilang isang strangled whisper. Dapat kang mamatay. Ang karagatan ay may iba't ibang plano. Pinanatili kong kalmado ang aking boses, kontrolado. Pagkatapos ng lahat ng tiniis ko, ang sandaling ito ay naramdaman na nakakagulat na mapayapa. Naghanda ako ng sorpresa para sa iyo din, Arnel. Hindi ito maaaring mangyari. Ang takot ni Arnel ay mabilis na nagtatayo. Nalunod ka, pinanood kitang lumubog. Ang mga opisyal ng pulisya ay lumabas mula sa kanilang mga nakatagong posisyon, pinalibutan ng ari-arian ng may tahimik na kahusayan. Humakbang si Detective Lopez, handa ang mga handcuff. Arnel Reyes, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa attempted murder. Ang kanyang boses ay nagdala ng bigat ng ganap na autoridad. May karapatan kang manatiling tahimik. Ang mga binti ni Arnel ay sumuko. Siya ay bumagsak laban sa kanyang pintuan sa harap. Ang mamahaling kahoy ay nabigo na suportahan ang kanyang emosyonal na pagkasira. Hindi ito totoo. Hindi ito maaaring totoo. Ibinabalik ako ng karagatan, Arnel. Pinanood ko ang mga opisyal na isecure ang mga handcuff. Nararamdaman ang isang bagay na malapit sa kapayapaan. Ang hustisya ang nagdala sa akin pa uwi. Habang ginagabayan siya patungo sa police car, tumingin sa akin si Arnel ng may desperadong mga mata. Dad, ako? Hindi ko ibig sabihin. Oo, Arnel, ibig mong sabihin. Sinalubong ko ang kanyang tingin ng matatag, ngunit pinapatawad pa rin kita. Ang mga pintuan ng police car ay nagsara ng may finality. Ang mukha ni Arnel ay pinindot laban sa bintana habang sila ay nagmamaneho palayo. Lumapit si Detective Lopez na may paperwork, ngunit pinapanood ko ang aking anak na nawawala sa paligid ng sulok, patungo sa mga kahihinatnan na tutukuyin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang sikat ng araw ng Setyembre ay nagpainit sa mga hakbang ng courthouse habang naglakad ako upang ihatid ang aking pangwakas na patotoo. 3 buwan ang lumipas mula noong kakilakilabot na araw na iyon sa karagatan.
At ang legal system ay gumalaw ng may kahanga-hangang kahusayan salamat sa impluensya ni Eduardo at ang napakalaki na ebidensya. 20 taon para sa attempted murder, inihayag ni Judge Morrison. Ang kanyang gavel ay umalingaw-ngaw sa siksik na courtroom. Ang korte na ito ay nakakahanap ng gayong pagtataksil ng pamilya na partikular na kasuklam-suklam at nagpaparusa ng naaayon. Si Arnel ay nakaupo na nakasandal sa mesa ng defendant. Ang kanyang mamahaling abogado ay hindi nagawang mapagtagumpayan ang bundok ng ebidensya. Ang kanyang asawa ay nag-file na para sa diborsyo, kinuha ang mga bata at kung ano ang natitira sa kanilang mga asset. Ang mga gambling debt ay kumain ng lahat. Sa labas ng courthouse, nagtipon ang mga reporter para sa mga statement, ngunit patuloy akong naglakad. Ang hustisya ay naihatid. Walang karagdagang commentary ang kinakailangan. Nang hapong iyon, nilagdaan ko ang mga papel na nagbebenta ng aking life insurance policy at kalahati ng aking savings. Ang pera ay mapupunta sa mga pondo ng edukasyon para sa aking mga apo. Tinitiyak na ang mga pagpipilian ni Arnel ay hindi sisirain ang kanilang mga hinaharap. Karapat-dapat sila ng mas mahusay kaysa sa mana ng kanilang ama. Iyan ay kahangahangang mapagbigay, napansin ni Eduardo habang sinusuri namin ang mga dokumento sa aboard ng kanyang yacht. Ang mga buwanang fishing trip na ito ay naging isang tradisyon. Ang aming pagkakaibigan ay nabuo sa krisis, ngunit pinananatili ng tunay na paggalang. Palaging sinabi ni Marga na ang mga bata ay hindi dapat magbayad para sa mga pagkakamali ng kanilang mga magulang. Nagbato ako ng aking linya sa parehong tubig ng Pasipiko na halos kinuha ang aking buhay. Bukod, mayroon akong higit pa sa sapat para sa aking mga pangangailangan. Nangingisda kami sa komportableng katahimikan, dalawang lalaki na nakahanap ng hindi inaasahang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pambihirang mga pangyayari. Tiniyak ng mga political connection ni Eduardo ang mabilis na hustisya, ngunit ang aming relasyon ay umunlad lampas sa simpleng pasasalamat. Mayroon bang pagsisisi tungkol sa volunteer work? Tanong niya, reeling in ang kanyang linya upang suriin ang pain. Wala. 3 araw sa isang linggo. Ngayon ay tumutulong ako na sanayin ang mga ocean rescue volunteer. Ibinabahagi ang aking karanasan sa kaligtasan sa mga taong maaaring makaharap ng katulad na mga emerhensya. Ang pagbabalik ng trauma sa layunin ay nararamdaman na tama. Ang programa ng Ocean Rescue ay tinanggap ang aking kadalubhasaan ng masigasig. Ang aking kwento ay naging bahagi ng kanilang training curriculum, isang real-world example ng mga survival technique at ang kahalagahan ng hindi kailanman pagsuko sa pag-asa. Aprobado ni Marga, nagpatuloy ako, nanonood ng mga seabird na sumisid para sa isda sa malayo. Palagi siyang naniniwala na ang pagdurusa ay walang kabuluhan maliban kung nakatulong ito sa iba. Ang mga sulat ni Arnel mula sa bilangguan ay nanatiling hindi nabuksan sa aking desk drawer. Balang araw, maaari ko itong basahin, baka bisitahin pa siya, ngunit hindi pa. Ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi isang kaganapan. Hinipo ng araw ang abot-tanaw, pininturahan ang Pasipiko sa mga lilim ng ginto at crimson. Kami ni Eduardo ay nag-iimpake ng aming gamit ng may kasiyahan sa isa pang mapayapang araw sa tubig. Ang parehong karagatan na sumubok sa aking kalooban na mabuhay ngayon, nagbibigay ng kaaliwan at pagkakaibigan. Hinawakan ko ang larawan ni Marga sa aking wallet. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw na kami ay ikinasal. Siya ay magiging proud kung paano nagtapos ang kwentong ito, hindi sa paghihiganti, kundi sa hustisya, kabutihang loob at bagong layunin. Ang yacht ay bumaling patungo sa Pampang, nagdadala ng 2 kaibigan na natutunan na kung minsan ang pinakamasamang pagtataksil ay humahantong sa pinakamakabuluhang koneksyon, na ihatid na ang hustisya. Ang buhay ay nagpatuloy, mas mayaman kaysa sa dati. Kung gusto mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression ng kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Dumalaw ang araw sa Golden Gate Park. Nakita ko si Arnel. Putlang-putla. Akala niya, patay ako. "Hello anak," sabi ko.
Malamig, kontrolado. Ang mga susi niya, clattering sa semento. Hindi makapaniwala. Hindi ito totoo, nalunod ka. Ngunit hindi ako nalunod. Nagdala ako ng mga pulis. Justice ang pangalan. Hinuli nila siya. Sumigaw si Arnel. Dad, hindi ko ibig sabihin. Oo anak, ibig mong sabihin. Pero pinatawad ko siya. Habang umaalis ang police car, pinanood ko ang aking anak. Hindi niya sinira ang buhay ko. Binigyan niya ako ng bagong layunin. Salamat sa panonood. Sa susunod na kwento, click lang sa box.